Panibagong araw, panibagong buhay mga lods. Ngayon nga, i-update ko kayo sa ating mga sinasalang na ating mga inahin. Kung makikita nyo mga lods, ayan, marami-rami na yung ating itlog ng ating sweeter na inahin. At ang sinasalang natin dyan ay ang ating broodcock na bulik. Yan. Sigurado malapit-lapit na magdilim yan at 21 days mag-aantay tayo para sa pagpisa ng mga itlog niya. Sana maraming mapisa dyan. At ito nga pala, nakita ko na kung sino yung nangitlog dyan, yung bagong inahin natin na galing sa kaibigan natin na nagbigay sa atin ng inahin para daw salang ko sa mga tandang natin. Yan yung ating bulik, nangingitlog na rin yan. Kung makikita nyo mga kanugis, ayan, 5 na rin yung itlog niya. Unang itlogan niya yan mga lods, at nasa 7 months pa lang yan yung ating naging inahin na yan. Ang balak sana natin nung una gawin pang ulam, kaso nakita ko yung kapatid niya napakahusay maglaro, kaya pinaya natin siya at magparami na lang siya. Nakaiwas siya sa pag-ulam sa kanya. Ito yung ating batang bulik. Hindi pa siya nagtatapang, medyo takot pa siya sa mga ibang inahin natin. Kaya nung mga nakaraang araw, nakipagbugbugan yan dun sa isang inahin natin na itim. At yung itim natin ay ayaw rin talaga magpatalo. Kaya ang ginawa ko, inawat ko lang sila kasi baka magkaroon ng sipon yung ating mga alaga. Kasi walang gustong sumuko sa kanilang dalawa. Ganyan talaga kapag may mga inahin tayo tapos may bata tayong lalaki, talagang lalabanan at lalabanan ng mga inahin natin yan. Yan yung ating talisay na hatch. Napakaganda na yan mga lods. Nag-iisa lang yan na nabuhay. Halos yung karamihan sa mga nagiging natin, alaga, isa, dalawa lang nabubuhay sa atin. Di ko alam kung sa paligid natin, kasi minsan pag malaki na sila, dun bigla nanghihina, ayaw nang kumain, kahit todo vitamins lang ginagawa natin sa kanila, pero bumibigay pa rin. Kita nyo naman yan, napakagandang manok natin na yan. Ayun nga, may pumunta sa atin na kolektor, gustong bumili ng ating mga manok. Kaso sabi ko nga ay hindi pa prepared yung ating mga manok para ibenta sa kanila. Kaya hinahayaan ko muna sila mga nakatali dyan. So pag marami-rami na tayo, saka tayo mag-out ng mga manok. Kaya antay lang sa mga mag-aabil ng ating mga palahing manok dyan. Yan lang at yung sisiyo natin dati, ang nanay nito ay 1/4 white kelso at saka yung SBR natin. Yan na yung lahi ng mga branded natin. Nag-iisa lang siyang nabuhay at meron siyang 2 kapatid dyan, puro babae naman, kaya in-out na natin yung mga kapatid niyan. Yan lang iniwan natin, yung lalaki. Yun, dinalaw naman tayo ng ating mga alagang pato. Yan nga pala mga los,
5 tumatambay dito sa Lagi bumibisita yan sa ating mga yanan natin kaso manukan. sa Yung mga angas alaga ng ating kapitbahay. Nagkikipagagawan yan sa mga patukaan natin. Kaya nakatali naman natin. medyo nahihirapan akong Pero yung mga bata na sawayin yung mga yan. Kasi napakatakaw ng mga pato na yan. bisita sa atin. Kaya ang ginagawa natin, kinukulong muna natin yung ating mga nakatali para hindi sila magawa ng mga bumibisitang mga alaga na mga alaga ng kapitbahay natin. Yan, dyan sa loob ng kubo natin, dyan madalas magtambay ang mga pato na yan. Dun sa likod, ayaw naman nila magtambay dyan, napakalawak sa likuran ng kubo natin. Kaso nga lang, mas gusto nila dyan sa loob ng bakod natin. Kaya ginagawa ko, pinapahayaan ko na lang na tumambay sila dyan at hindi ko na rin sila binubugaw pa. Tayo na lang nag-adjust para sa mga pato na yan. Napakaganda dito sa likod mga lods.